Welcome to Baguio. Yo, what's up mga tol? So oras natin 4:50 na ng hapon. And ilang oras na lang mag-uumpisa na kaming lumarga mamaya ni Dennis. So ngayong araw na to yung the epic ride natin, yung penitensya ride na tinatawag namin tuwing Holy Week. Nataon naman na itong ride na to dapat last year pa nagawa. So ngayong araw na to is gagawin namin yung one shot Baguio. And ito yung bike setup pala natin ngayon. Medyo light lang tayo, hindi na tayo ganong nagdala ng maraming gamit. So dito is may saddle bag saka yung may top tube bag tayo. So hindi na tayo gumamit ng carrier gaya nung ginawa natin last time nung first time na nag-Baguio ride tayo. 2 days yun, pero ngayon one shot lang tayo. So pagdating natin ng Baguio mamaya or bukas is sasakay na kami ng bus papauwi. Oo nga pala, shout out sa mga nag-sponsor para sa ride na to. Unang-una si Calvin Agustin para sa top tube bags, and nagbigay din siya ng cash para sa babaunin namin. And especially thanks din pala kay Engineer Hansel Bartolome. Siya ang major sponsor ng ride na to. Nagbigay din siya ng pangbaon natin, pangkain na gagamitin. So yun, maraming salamat sa mga nag-sponsor para sa ride na to. And para ngayon lang ulit tayo magra-ride ng gabi. So medyo matagal-tagal na rin yung huling ride ng gabi natin. So yung pinaka first time na nag-ride tayo ng gabi is yung Baguio ride din, yung ating pang uwi. So nag-ride out kami noon ng gabi. And ngayon magra-ride kami first time ng pupuntang Baguio ng gabi. Kasi ang target natin is ang target namin ay makarating sana ng Nagilian Road or papuntang Nagilian Road sa may Bawang La Union. Nasa 230 plus kilometers yun mula dito sa Lawag. And gusto kasi naming makarating ng Bawang La Union ng umaga na. Kasi kung magagaya kami ng umaga, sigurado parang nung last time na nag-go ride kami, makarating kami ng Bawang La Union alauna na ng hapon. So medyo hapon-hapon na, and yung weather kasi ngayon dito sa Pilipinas or dito sa may bandang Ilocos, di ba, napakainit na. So yun yung kinakatakutan pa namin, dahil sa sobrang init sigurado magtotol yan sa katawan namin, and maapektuhan din yung pinakabuong ride, yung kabuuan ng ride. So kahit sabi namin na mag-pace lang kami ng 25 or 20 plus, hindi natin masisigurado na makakarating tayo ng hindi magbobonk or hindi mag-iinit yung katawan. Kaya dahil sa init, napili namin na mag-ride na lang ng gabi. So yun yung mga update natin ngayon, and maya maya gagayak na tayo. Naka-prepare na rin tayo ng mga bags natin and yung mga gamit na gagamitin. So mag-double check na lang para wala tayong maiwan, kasi mahirap naman pag may maiwan tayo. So yun yung plano para sa araw na to. Hopefully mag-success tayo sa ating adventure ngayong araw na to. So yun, so mamaya kita-kits na ulit tayo. Ilaws yun. So time check 8 ng gabi. Medyo napaaga yung aming alis, siguro 8:20 na ng gabi. Ayan, so
Kaya dito sa bahay, lalarga na kami. So one shot Baguio, see you in a bit. So diretso na kami ng Capitol para sa official start. Hindi pa ako nag-on ng aking speedometer, pati si Dennis daw. So yan, punta muna kami ng Capitol para sa official start, and then mamaya tayo mag-start. Medyo marami pang tao ngayon sa kalsada dahil katatapos lang ng prosesyon. Marami din kasing mga Catholic Church dito na magkakalapit, kaya yung iba nagkakaroon ng prosesyon ng kanila lang. Kaya kanina medyo traffic, and ito yung iba katatapos lang. Kaya na ito, may prosesyon din to dito sa Aglipay. Then meron din to sa church, sa main church, sa may cathedral, yung St. William. And ito, nandito na tayo ngayon sa Capitol. So dito na kami ngayon sa may harap ng Ilocos Norte Capitol. Dito yung ating official start. Dito tayo mag-start ng ating cyclocomputer. And then ayun, one shot Baguio tayo. Kasama ko si Dennis na andun. And oras natin 8:30 na ng gabi. And yun, so mamaya kita-kits tayo sa Baguio. Medyo mahabang dilim yung mangyayari ngayong araw na to, or ngayong gabi na to, dito sa vlog natin. Medyo mahaba-haba yung ating dilim. Almost nasa 8 to 9 hours, depende sa takbo. And hoping makarating tayo ng Bawang La Union ng mga alas 7 ng umaga. So eto na, gaya ng sabi ni Master Dennis, hindi na to drawing. Woohoo! At dito na nga mag-uumpisa ang napakahabang dilim ng aming paglalakbay. Binaybay namin ang kahabaan ng Manila Road patungong Bawang La Union, kung saan matatagpuan ang gateway to Baguio kung manggagaling ka ng norte. At dahil kabisado namin ang kalsada mula Lawag papuntang boundary ng Ilocos Sur, ay naging matiwasay naman ang aming paglalakbay. Tahimik ang paligid, walang gaanong maraming sasakyan, at higit pa dyan, hindi masyadong mainit. Ngunit ganun pa man, kahit yung ibang kalsada ay may poste ng ilaw, ang karamihan naman ay wala at sobrang dilim. Tatagal ng 8 oras bago lumiwanag, kaya nagtitipid din kami ng paggamit namin ng mga ilaw para tumagal hanggang sa mag-umaga. Hindi na nga din namin napansin, nasa huling bayan na pala kami ng Ilocos Norte. Sa last town ng Ilocos Norte, Badok na tayo mga tol. Oras natin nasa 10 PM. And nakakaano na tayo, 34 kilometers. Okay, so hindi ko alam kung mabuti yun o ano, pero ayun, Badok na tayo. Nandito na tayo. Oh yeah. Let's go! Layo pa. So town proper ng Sinait, 7-Eleven. Na sana magpapahinga, kaso medyo okay pa naman kami. Kasi nakakain muna ako kanina bago lumarga. Kaya eto, sabi ko kay Dennis, kung medyo hindi pa siya gutom, diretso na lang kami. Hindi pa naman daw. Kaya eto, diretso na tayo. So Sinait Church. Sinait pa lang tayo, 10:15 ng gabi. At dahil hindi pa naman kami gaanong gutom, ay hindi na kami tumigil sa bayan ng Sinait. Nagdesisyon kami na sa susunod na lang na bayan kami magpapahinga. Meron pa din kasing mangilan-ngilan na ahon patungo sa susunod na bayan, kaya minabuti na lang din namin na umahon muna bago magpahinga. First climb. So pupunta na kami ng Kabugaw. Doon ako nagpapahinga mamaya sa 7-Eleven. And ito yung first climb natin. Bayan ng Kabugaw. Ito yung bridge na napakaliwanag. Kabugaw. So nakaka 53 kilometers na tayo. Dennis nasa likod. So dito na yung unang stop namin.
Ito kami ng 7-Eleven. Wee break. Medyo nagji-jingle ako. And kain siguro ng konti. Yung 7-Eleven nasa una na. Break lang kami ng konti. So 7-Eleven Kabugao. First stop namin, nakaka 55 na siguro kami, 53 ganun. Si Dennis medyo nagmerienda na. At syempre dahil gabi, kahit natulog kami kanina ng hapon, medyo parang dahil siguro sa body clock, medyo inaantok-antok na ng konti, pero kaya pa naman labanan. Yun lang talaga, hindi kami sanay na nagra-ride ng gabi. Yun talaga yung hindi namin sanay kasi yun nga, pag gabi naantok kami. Pero so far so good pa naman. So, nakaka 2 hours na ride na tayo, and as of now nakaka 55 kilometers na nga, or 53. And yun lang, medyo antok lang yung nararamdaman natin, pero hopefully mamaya mawala pag inom natin siguro ng kape. So yun, almost 5 minutes na rin, balis na rin kami. So maya kita-kits na lang ulit tayo. Mula Kabugao, nagpatuloy na uli kami sa aming paglalakbay. Target namin na marating ang Bantay, Ilocos Sur para sa aming susunod na pahinga. At habang binabaybay namin ang madilim na kalsada ng Manila Road, ay may mangilan-ngilan na din kaming mga provincial bus na nakakasalubong. Sa buong pagkaakala namin na wala ng bus na magta-travel dahil Biyernes Santo, kaya nagdodobli ingat na din kami. Marami din kaming mga lasing na driver na parang pinagtitripan pa kami. Dito na namin napagtanto ang kaibahan ng gabi bumiyahe kumpara sa umaga. At ang pinakakalaban talaga namin ay nagpaparamdam na din, ang antok. Single na kami. At medyo inaantok na rin. Time check, 11 PM. Santo Domingo. Medyo tahimik na ang lugar. Okay, so Vigan City or Bantay. Ito kasi yung kalsada ng Bantay. Oras natin 11:30 ng gabi. Nandito tayo sa Bantay, Ilocos Sur. And sasaglit lang kami sa may 7-Eleven para magkape. Medyo inaantok-antok na ako. Kaya kakape lang muna saglit. So far so good. Bukod sa antok, wala pa namang masyadong masamang nararamdaman bukod sa antok. Yung likod ko medyo na dahil siguro sa bigat ng bag. Hindi naman ito ganong mabigat, pero kahit na may shoulder injury kasi ako, kaya yun, medyo nararamdaman ko na rin kahit pa paano, pero konti pa lang naman. So nandito na kami sa 7-Eleven. Dito na kami mag-short break ulit, kahit 15 minutes. So oras natin 11:40 na ng gabi. Balak sana namin hanggang Narvacan or kung saan aabutin yung 100, kaso yun lang, medyo naantok-antok na rin ako. Wala yung body clock ko talaga. Talagang sinasabi ng katawan ko na parang inaantok na rin or gusto nang matulog. Pero usually pag nasa bahay ako, natulog ako ng hapon kahit hanggang alauna, alas 2 medyo gising ako. Pero sa pagkakataon natin iba din kasi nagbibisikleta kami, pumapad kami, saka napapagod din, kaya ayun. So dito break na kami. Ang next namin na medyo parang delikadong kalsada dito sa may Santa na, ahon yon, saka medyo masikip yung daan. Doon kadalasan nagkakaroon nga ng aksidente. Last time meron na naman truck na humangbalang sa kalsada dahil bumaliktad nga yung truck, and hindi makadaan yung mga sasakyan, kaya nahirapan sila. So yun, medyo masikip yung kalsada na yun, and ahon pa, kaya wala pang shoulder, kaya medyo mag-iingat tayo doon banda mamaya.
so ngayon ongoing na tayo papuntang Banawang Bridge. And ayun. Okay, so Banawang Bridge. Medyo nalulubat na yung ilaw ko Banawang Bridge. Saka medyo malakas din yung hangin kahit pa paano. Merong headwind. Kaya medyo bumabagal tayo ng konti. Sasahon na naman dyan. Ito ahon to. Then arko ng Santa. Isa sa mahirap na kalsada sa Ilocos Sur ay ang kalsada ng Santa dahil sa mga rolling hills nito. Kaya halos maubos ang aming inumin, kaya pagdating namin ng 7-Eleven or Bacan ay huminto muna kami para bumili ng tubig at mag-refill. Ramdam na din namin ang pagod sa pagkakataon na to. Masakit na ang likod at higit sa lahat ay inaantok. Parang hindi na rin umiepekto ang kape, kaya minsan isinisigaw na lang din namin para mawala ang antok. Kailangan kasi namin ng matinding focus sa kalsada dahil sa dilim ng paligid, mabibilis na truck at sasakyan at samahan pa ng pagod ng katawan at gutom. Mabuti na lang, nagbaong kami ng pagkain para kung saan man kami abutin ng gutom ay pwede kaming huminto at kumain. Okay, so time check 1:50 ng umaga. Meron kami nakita ng poste dito ng ilaw na maliwanag. Saka may table kanina doon. Dinala na namin dito. So yan, dito na kami kakain, medyo nagugutom na. Yan yung kanin, nagwaong kami. And pagkatapos nun, para dire-diretso na kami. So nasa Santiago na kanina tayo. Medyo doon ko nararamdaman na medyo nagugutom na. So gusto sana namin iabot hanggang Candon. Kaso ayun, medyo talagang baka magbong kami pag hindi pa kami kumain. Kaya ito, kain muna kami. Okay, so tapos na kami kumain. Ito, larga na kami. So next town na target namin is yung Candon na. Si Dennis medyo may nararamdaman na ng konti. Pero yun lang, laban lang talaga. Kasi gusto na namin to. And yun, siguro maya maya magkakape na lang daw uli siya para daw mahimasmasan ng konti. Okay, so Candon na kami. 140 kilometers. Grabe. Ang Candon Church dito sa may bandang kaliwa. Ayan ito. Okay, so arko na ng Candon. Pa-exit na kami. Konti na lang. Mararating na rin natin yung Tagudin hanggang sa arko ng Ilocos Sur sa La Union. Mula sa Candon, may 3 bayan pa kaming dadaanan bago ang arko ng Ilocos Sur. Ang bayan ng Santa Lucia, Santa Cruz at Tagudin. Halos patag na din ang kalsada papunta doon, kaya ang buong akala ko ay bibilis na ang aming takbuhan. Kaso mukhang hindi sumasang-ayon ang hangin at talagang pinapahirapan pa kami. Dito na din nagpapatong-patong ang mga nararamdaman ko na siyang nagpapahirap sa akin. Pagod, antok, gutom at sakit ng katawan. Parang gusto ko na lang matulog at akalaing panaginip lang ang lahat. Ngunit nagigising ako sa katotohanan na naandito na kami at malayo pa ang aming pupuntahan. Ngunit ang lahat ng yan ay dadaan naman sa tiyaga at pakonti-konti ay nararating din namin ang aming destinasyon. Okay, so nasa harapan na namin yung arko ng border ng Ilocos Sur, La Union. Sa wakas darating din natin. Okay, picture lang. So yung arko ng Ilocos Sur, La Union boundary. May mga nagbago na. Dati merong nakatayo dito pero ngayon wala na. Di ko lang din alam tong part na to. Dati parang wala yan
sa ganyan meron, ito dati meron na to eh. Ito yung mga wala dati, so parang nadagdagan na siya. Yun, may CR na rin siya. Okay, so picture lang. Nakakaano na tayo, 170. 174 kilometers. Pahinga picture. Nag CR break si Dennis. Nag CR din ako kanina pero wala, puro hangin. Ayun, habang nagsisir si Dennis, papahinga muna ako, tulog ko ng konti dahil medyo naantok na ako. So yun yung nagiging kalaban ko ngayon, antok sa kapagod and gutom hindi naman kasi marami kami mga dalang pagkain. Ayun lang, naantok na kami, lalong lalo na ako. Saka ang lakas ng hangin kanina pagdating na naman ng Santa Cruz, Santa Lucia. Yun, puro headwind na naman. Kaya bumabagal yung takbo namin. So yung estimated time namin makarating dito ng 3:30, hindi na namin natupad. Yan, alas 4 na, 4:15 na nga eh. Yan, and meron pa kami 60 kilometers hanggang sa Bawang La Union. So kung magme-maintain kami ng 30, 2 hours yun na walang hintuan, pero mukhang malabo. So yun, siguro 7 or 8 nandun na tayo. Okay, so larga na. Medyo naghahabol na tayo ng oras para maaga tayo makaakyat ng Baguio sa may bandang Nagilian Road. Arco ng La Union. So, Bangar La Union. Balawan. Alam ko tama yung pronunciation ko. Balawan. Yung church nila. Yun, so sumikat na rin or basket na rin ang araw sa bukas. Kumaga alasing or alasing ko na nga. 5:10 yata ng umaga. Bukas makakita na rin tayo ng liwanag. Wala na ang ilaw si Dennis harap sa kalikod. Back na. Sa akin na yung natitira. At sa wakas, pagkalipas ng napakatagal na dilim ay inabutan na rin kami ng liwanag. Nalalapit na din kami sa aming pagdating sa Gateway to Baguio sa Bawang La Union. 2 towns na lang ang San Juan La Union at San Fernando at Bawang na. Ngunit, meron na naman nagbabadyang problema na haharap sa akin. Bale, 2 towns na lang bago tayo dumating doon sa Gateway papuntang Baguio City. Next is yung San Fernando, La Union, and then maya Bawang La Union. So 2 towns na lang. Nandun na tayo, malapit na. Pero syempre mag-uumpisa pa lang yung tunay na laban mamaya. So nagkaberya ako, naputulan ako ng spokes ulit. Sinate ko na lang muna. Di bali, akit naman na tayo. Pwede pa nang i-bike to. Okay, so nasa town na kami ng San Fernando La Union. At yun nga, naputulan ako ng spokes. Pero naisip ko na lang ipagawa dito. Masabi may bike shop daw dito, kaso maaga pa, 7 pa lang. Kung maghintay kami, baka lalo kami matagalan. And mamaya aahon na rin kami, so mabagal lang din yung takbuhan namin. Kaya sa lawag ko na lang papagawa yung bike ko. Spin na lang hanggang mamaya bago mahon na tayo. So hopefully hindi na lalo grumabe yung tama ng gulong. Napepedalan pa naman. So Bawang Town proper na kami. Sakto 7 na, dito na kami. 7 AM na. And yung target time namin, na-meet namin kahit pa paano. So mula dito maghanap muna kami makakain na meron. Nagugutom na uli ako. Tapos mamaya umpisa na natin mag pedal hanggang sa makarating tayo ng Nagilian.
Okay, so ayon kay Google Maps sa signage, last 48 kilometers mula dito sa papasok papuntang Baguio City. And yun lang, hindi kami pamilyar sa lugar na to. First time kami dadaan dito. So yung unang Baguio ride namin Kinon Road na Marcos Highway kami. Bali ang hindi pa namin nadadaan is yung sa Kinon Road yan, itong Nagilian Road. So first time namin na dadaan dito at wala kaming ka-idea kung paano yung mga kalsada dito, yung mga ahon. Wala kaming idea. Kaya yun, medyo nervous din kami. Bungad pa lang ng Nagilian Baguio Road ay puro ahon na. Samahan pa ng napakabibilis na sasakyan at talagang nakakatakot ang kalsada. Napakaliit ng space ng shoulder sa kalsada at ang ibang ahon ay napakatarik pa. Ito pa lang ang unang beses na nakadaan kami dito, kaya wala kaming idea kung gaano katataas at kahaba ang mga ahon dito. Grabe, ahon agad pala dito. ahon lusong kanina. Dito na mag-uumpisa yung ating penitensya talaga. Arko ng Nagilian. So ito na yung Burgos, La Union. Sabi nila dito daw yung may pinakamahirap na part na ahon. So mamaya malalaman natin. And nakaka 243 kilometers na kami. And asab na, pagod na kami. Inaantok pa, grabe. So mamaya titingnan natin kung gaano kahirap yung ahon dito. Pero sana naman maging mabait sa atin kahit pa paano. So kakatapos lang namin mag-picture ka na sa mail Arco, and upon inspection sa gulong ko, dalawa ng spokes yung napuputol. Grabe, sobrang pahirap to. Putol na spokes, dalawa. Tapos aahon pa tayo. Iko. Dire-diretso yung ahon. Grabe, tukod ako. Ang hirap. Oh, dire-diretso ko rin yung ahon. So more or less, nasa 30 kilometers to na dire-diretso. 35 kilometers, mga ganun. Kasi 280 yung hanggang sa Baguio eh. Nakaka 245 pa lang tayo. Ibig sabihin, meron pang 40, ay, nasa 35 pa para maging 280. Grabe. Pahinga lang muna. So kahit dire-diretso yun. Game na ulit.
Baguio 21 km. 17 km naman yung tuba. Oh my, grabe. Sa mga kalsada dito na lagpas ng Burgos, medyo banayad lang yung mga ahon, kaya pa naman pidalan. Buti na lang hindi gaano matitirik lahat. Marco kaya ito? Anong pangalan? Anong pangalan ng Marco eh? Baguio Bawang Road. Welcome to Sablan. Sabi doon sa signage. So nasa Sablan na tayo. Ito, tirok yung ahon. Si Dennis ayaw sa likod eh. So ang maganda dito sa kalsada nila, puro asfalto na hanggang sa taas. Napakadaling padyakan. And ito, malilim kahit pa paano. So medyo kahit na alas 8 na, alas 9 na, medyo malamig pa rin sa pakiramdam. So lalagpas lang ng Sablan town proper, dun banda. So yung Sablan pala ano na, Benguet. Bali wala na tayo sa La Union. Bali yun yung unang town ata ng Benguet, na kung galing ka ng La Union papakyat ng Nagilian Road. As of now, nakaka 255 pa lang kami. So meron pa din 5 kilometers. And ito, pahinga lang muna. Grabe. Nakakahapo na yung ahon. Tapos samahan mo pa nung aming ride na 230 kilometers na hanggang sa mula Lawag hanggang sa may Bawang. Kaya ito, grabe, sobrang pagod na kami. Pero syempre, lahat to kakayanin natin. Hindi naman tayo pwedeng mag-give up lang. Nandito na kami, konti na lang, 25 kilometers na lang. So survive na lang namin yun. Kahit na naputulan ako ng 2 spokes, sige lang, area lang. Importante makarating. So mabuti na lang may nadaan na kami nagbebenta ng mga pasalubong. Parang pareho lang din dun sa Good Shepherd. Kaya mabuti na lang nakabili na kami ngayon. Gagawin namin pagdating namin ng Baguio is re-recta na kami ng terminal papauwi. So hindi na kami gaano mapapagod mamaya na pupunta pa ng Good Shepherd and then babalik ulit or pupunta ulit ng terminal. So ngayon napadali pa yung namin, yung aming lakad. Pero yun lang, medyo trasado na tayo sa oras, 11:30 na ata. So medyo marami tayong hinto gawa ng nakakahapo yung dire-diretsong ahon. Kahit sabihin natin nasa 5 to 8%, yung iba pumapalak ng 18, 17, ganyan. Kaya napakahirap. Grabe, habang tumataas, paganda na paganda yung view. Ayun na, welcome to Baguio. Wait natin si Dennis dito.
Okay, so approximately 9 kilometers nasa Baguio na tayo. Ito yung daan papuntang La Trinidad, Benguet, Mount Costa. Dito pa ata yung ano eh, sa Tinok. Ito. Then Baguio City. 9 kilometers na lang. Oh yes. Konti na lang. Yung kalsada na papuntang Baguio, ito daw. 8 kilometers lang yun. So nagbe-base kami sa mga markers. Ang nakalagay naman is 9 kilometers na lang. Pero sa tingin ko yung bungad lang naman yun. Pero yung kabuuan ng Baguio siguro medyo malayo-layo pa. Pero yun, kitang kita na dito, men. Touchdown. Baguio na to eh. Kaso sa bungad pa lang, wala pa tayo sa sentro. Ayun yung sentro. Ganda. So dito pa lang kitang-kita ng mga kabahayan ng Baguio. And ito, vicinity na rin yata ito ng Baguio eh. Kasi Baguio Road na daw to. Oh, ito na rin ata yung pinaka-epic na ginawa natin sa tanan ng buhay ko. Grabe. Ang hirap ng one shot Baguio. Almost 280 kilometers. 230 ng Patag. And then mix naman 50 kilometers. Ahon Lusong. And puro ahon. Pagdating sa may bungad ng Nagilian Road. Pero grabe, worth it yung pagod. So konti pahinga lang ulit. Yung usual dito sa Baguio, ayun, puro ahon. Karamihan ng lugar dito, kung sakaling mamamasyal ka, karamihan ng kalsada puro ahon. Kaya nakakapagod din. Saka kahit nandito na tayo sa Baguio, yung klima hindi ganun kalamig. Sa totoo lang, napakainit ngayon. Sobrang init. Siguro nasa 35 degrees yung init. Taliwas sa mga usual na kung hindi ka pa talaga napunta ng Baguio. Siguro akalain mo pag nasa Baguio ka palaging malamig. So hindi ganun yung palaging sitwasyon. Meron talaga minsan malamig kahit tanghaling tapat. Pero usually pag ganito mga summer, bihira lang na malamig talaga rito. And grabe, bilib din ako kay Benny. Kahit na nagka-putol-putol yung kanyang spokes, ayan, naiakyat pa rin natin kahit paano. Naka-survive tayo sa ating ride. Kanina isip ko parang hindi ko na yung may aabot eh. Nasa San Juan ata, o San Juan or San Fernando nung naputol yung unang spokes. And dahil matigas yung tension dito sa may right side, nahihila yung ibang spokes dito sa left, kaya yun, naputol uli yung isa. Kaya yun, so ihahabol na lang natin, i-kondisyon na lang uli natin si Benny pagdating natin ng Lawag. At sa wakas, sa pagkahaba-habang oras ay naabot na din namin ang Baguio City. Muntik na ding hindi kayanin ni Dennis ang hirap ng ahon at pagod. Ngunit sulit na sulit naman ang aming pagpunta dahil sa ganda ng experience at syempre makita at marating muli ang Baguio. Isang napakagandang karanasan sa tulad naming ordinaryong tao at siklista na magawa ito. Pagdating namin ng Baguio Summer Capital Arc ay dumiretso na kami sa bus station at isinakay na ang aming mga bisikleta. Kinabukasan kasi ay papasok pa si Dennis sa trabaho. Hindi na rin ako nakapag-video dahil sa pagod. Dire-diretso na ang tulog ko pagkasakay ko ng bus. Hanggang sa nakauwi na kami nga sa Lawag City. Sa puntong ito, ako po ay nagpapasalamat sa sumuporta at naniwala na makayanan namin ang ride na to. Maraming salamat po. At syempre kay Dennis na katuwang ko sa bawat padyak at kasama ko sa hirap at saya sa ride na to. Maraming salamat sa iyo. Hanggang dito na lamang po muna at kita-kits na lang ulit sa susunod na paglalakbay.